Hello, hi, magandang umaga Pilipinas. Nandito naman ang inyong palangga. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga kasinungalingan pa rin ng mga bangag na mga magnanakaw, mga walang hiya. Siyempre nangunguna si Maria Olele. Maria Olele, ole, ole, ole. Yan, si Maria Olele, 9394. From San Diego, si Lois Broglio. At ayan, good morning Monica, present from Davao City pala si Maria Olele. Alright. Alright. So mga kababayan, pakishare nyo aking alindog today. So, pag-usapan muna natin si John Vic Remulla bago yung 209 Filipinos na hindi po ni-repatriate ng Bangag Administration, kundi sila ay pinauwi, ginawa ng paraan ng United Arab Emirates. Okay, para makabalik sila sa Pilipinas. Sila yung mga stranded, okay, sa UAE. So mga kababayan, napag-alaman ko, John Vic, okay, binisita di umano si Madriaga sa Bilibid. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano kaya ang kanilang pinag-usapan? So, mga kaibigan, alam niyo naman tayo, meron tayong mga puting ahas sa kahit, teka natin may mga puting ahas tayo, excuse me, saan man kayo naroroon, ay mayroon tayong puting ahas. Alright. So, now what? So, kahapon, right, tignan natin. Actually, hindi tayo nakapag-vlog ng madaling araw, kaya ngayon tayo ay nag-vlog. Okay, tignan natin sa ating messages dito. Okay, how are you? How are you? Magandang umaga sa inyong lahat. So, sabi ng ating puting ahas, Ma'am, info lang po. Nung Monday, bumisita si John Vic sa jail kay Madriaga. Sabi daw po, inihahanda na sila para lumabas. Kasi daw po, pinatatawag na daw ng Malacanang ang judge sa kaso nila. Okay, then yung pamilya daw ni Madriaga isi-secure sa ibang bansa. So ito po ay message, okay, ng ating concern doon, ng ating puting ahas doon sa Bilibid. Pero ito ay hindi nakakulong. Ito ay taong gobyerno din, okay, na nagme-message sa atin. Ang question natin, kay John Vic Remulla na nangangarap maging presidente na sobrang crush ni Lisa Tanas, na kulang na lang dilapan ni Lisa ang boto ni John Vic Remulla. Ang question natin kay John Vic Remulla, di ba, alam niyo naman na inilabas ko na sa inyo na mayroong vlogger na patay gutom, okay, na addictus din, at pinalamon ko yan nung mga nakaraang panahon. Di ba, nalabas-pasok doon. Alam niyo na yan. So, nakwento na natin yan sa inyo in the past. But itong panibagong mga kababayan na balita, di umano si Bon, you know, kahit ito ay mga pinifeed sa atin na information, ang question, ang question mga palangga, dali lang, alright, okay. Okay, so ngayon ang question natin dito, kung ito ay may katotohanan, mga palangging-ging, right? Okay na. So kung may mga katotohanan, mga palangga, hindi pala to. Yung liquid dun sa gilid, okay? Kung may katotohanan, which is 99.9% ay pinanawalaan natin madalas ang ating mga informante. Anong ginagawa ni John Vic Remulla? Okay? Anong ginagawa niya, mga kababayan, doon? Yeah, very good. Okay? Okay, this is our ICC. Anong ginagawa ni John Vic Remulla doon kay Madriaga? Okay, nagkapulay na tayo. Okay, ICC. So, anong ginagawa ni John Vic doon? Kasi ayon sa ating informante, ay mukhang niluluto na nila
Alright? At sinisecure na raw yung pamilya sa ibang bansa. Okay? Hindi natin alam, mga kababayan, kung anong finifeed ni John Vic Remulla doon sa kay Madriaga. Kasi alam naman natin, mga kababayan, na ang ginagawa talaga nila dito kay Inday Sara sa mga impeachment na yan, isa may puwersa sila. So, ang question natin sa'yo, John Vic Remulla, kumusta na nga pala ang pulidong-pulidong tsoktsakan mo? Kumusta na ang pulidong-pulidong tsoktsakan mo, Remulla? Ano? Okay. So, syempre, i-deny nila yan. Kailan ba umamin itong mga buwaka ng inang ito? So, yun ang napag-alaman natin, mga palangga, ay pinipreparar na nila si Madriaga. Okay, hindi naman kayo pwedeng hindi nyo pwedeng itago itong lahat ng ito dahil lalabas at lalabas. Katulad na lamang no, in-expose ko na sabwatan, okay, itong si Remulla, another Remulla, kayo magkapatid. Yan si Bulate, di ba? Si Bonjing, na isang Bulate nang hindi pumipirma. I hope pumirma na. Di ba? Nagsisinungaling na kesyo hindi daw sila nakipag-usap dito sa ICC, even nung Senate hearing ni Mangga nung last year. Dinideny na never ever daw sila makipag-ugnayan o makipagtulungan sa ICC. But nung March 3 ay inamin na yes, nakipag-usap sila sa ICC. Diba? So, alam naman natin na lutong-luto talaga. Talagang itong mga putakinang ito, talagang, yes, sabi ni Miling, binibriefing na ang star witness na notorious kidnapper. Nakakasuka, sabi ni Miling. Yes. So, possible talaga yon. So, alam nyo na, I hope naniniwala naman ako na yung mga partido ni Inday, yung mga nagmamahal sa kanya at yung mga supporters na within the circle ng government at may mga kakayahan, kapangyarihan, okay, na mag-imbestiga about this. You know, you do your job, you do your duty. Hi, Marie, how are you? From Munich, Germany, Palangga. Thank you so much, you're here. So, matagal nang malinaw na nakikipagsabwatan itong bangag administration na ito. Okay? So yan, i-echo nyo yan, tanongin nyo si Remulla, anong ginagawa niya kay Madriaga? Tama ba na nakipag-usap siya kung ito ay makita natin yung CCTV? Mapatunayan natin na siya talaga ay pumunta doon kasi ito information sa atin ng Putingas. Pero never pa nagkakamali ang ating Putingas. Ano ang ginawa niya? Tinrain niya ba? Binigyan niya ba ng script si Madriaga? Binigyan ba niya siya ng assurance na, sige, ito ang script. Basta idiin mo si Sara Duterte, mayroong kalalagyan ang iyong pamilya. I mean, may benepisyo ang iyong pamilya. Bibigyan kita ng ganito, ng ganyan, di ba? So, yun, mga palangga. Kaya, sabi ko nga sa inyo, kung the other day, na kung totoo ang pinagsasabi ni Madriaga, bakit hindi nila i-extract yan para i-cross-exam yung ulul na yan? Kasi hindi nila yan gagawin. Okay? Hindi nila yan gagawin, mga palangga. Alright? Now, teka lang, hanapin ko lang to. In connection, dun sa impeachment, okay? Sabi ko nga sa inyo, sa kabila ng sigalot, sa kabila ng gyera na nangyayari sa buong bansa, ay buong mundo, ay inuuna pa ng mga hayop talaga ang ipolitika si Inday Sara Duterte. So, inano nila, ang sabi dito sa sa balita ay yung notice of impeachment para kay Inday Sara ay pinadala na ng mga ulol. Excuse me. Alright? So, sinasabi dito na binibigyan si Inday Sara ng 10 days upon 10 calendar days from receipt of notice nitong kanilang impeachment na gawa-gawa, pangpopolitika, panggigipit kay Sara Duterte, pero tahimik sila sa 805 billion pesos na ninakaw ng bangag administration. Nakita ninyo? So now, mga palangga, I hope, sabi ko nga, magunaw na yan, tunawin na natin sila ng bonggang-bongga. So recently, okay, naglabas, alam mo, kagabi pa dapat to, yung kaibigan ko mismo, galit na talaga sa gobyernong bangag. Okay, sabi nga sa akin, mainit-init pa. Ito talaga yung hayop na administrasyon na ito
ay sobrang fake news. Okay, dahil ang headline, tignan nyo ha. Okay, basahin natin yung headline. Amid the tensions in the Middle East, the Department of Migrant Workers says 299 Filipinos were repatriated and arrived in Pasay City early Thursday morning, March 5. No, may pa-welcome pa mga hayop. Okay? Tapos another headline. Okay? Alright. Okay, another headline. May headline. Okay? Okay. Right. So, yung headline nila. Then, ito. Bidang-bida. Akala mo totoo, di ba? Stop muna natin to. Okay, we'll stop this one. I-present natin to mga palangging-ging. How are you, darling, palangging-ging? Okay, gagawa naman sila ng bagong script para sa mga kasinungalingan. Yes, gagawa talaga sila ng bagong script. Okay, here we go. Intindihin natin to. Alright, so yan ang balitang mainit-init pa. Okay, mainit-init pa kanina. Madaling araw sa Pilipinas. Ay, 22 hours ago. Sabi ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, tignan, ligtas nang nakauwi sa bansa ngayong umaga ang 299 Filipino mula Dubai. Sakay ng flight EK336, Okay? Sa nasasabing bilang, 25 ang OFW na agad na sinalubong. Okay? Na inasikaso ng migrant workers chuchu-chuchu. Pero, mga kababayan, ang laman ng balita na yan ay patuloy daw ginagawa ng gobyerno ang kanilang trabaho para dyan. Okay? Wait, ito lang. Okay, ba't si Palangga Edwin ang lumabas dyan? Okay, si Edwin Namora ang lumabas. Okay. So, kung titignan mo dito, sa ano na ito mga kababayan, sa ulat na ito, yung kanilang ulat, nakasinungalingan at pati yung Inquirer na nirepatriate daw, okay? Hindi po totoo na ang gobyerno ang nagpauwi nun. Kasi, kung titignan mo dito sa isang article ng Khaleej Times, excuse me darling, okay? So, Khaleej Times, is it Khaleej? Okay, here we go. Inulat dyan ng Khaleej Times, ayan. First batch of stranded Filipinos in UAE returns home amid regional crisis. Okay? So, nakita nyo ang headline nila, stranded. Magkaiba po ang repatriated sa stranded. Pag sinabi mong repatriated, tanggalin na muna natin yan. Okay? Kasi nabasa na natin yan. Pag sinabi mong repatriated, yung mga OFW, yung mga workers doon na nagtatrabaho or naninirahan na doon for a while, na dahil sa kaguluhan ay napauwi. At yung pagpapauwi sa 299 Filipinos, again, binanggit doon ay 25 lang ang OFW. Okay? So, sinasabi dito ng Khaleej Times, mga palangga, ito ay may mga bata, kababaihan, di ba? May mga babies pa nga. Alright. Then, ano ang sabi dito sa Khaleej Times? Nagpasalamat ang gobyerno ni Bangag, okay, sa pamahalaan ng United Arab Emirates sa pagtulong sa pag-facilitate sa ating mga kababayan. So meaning, tapos yung optics, dito ko natin mapakita. Okay? Tapos ang optics ay hindi mo matatawaran. Akala mo talaga ng mga hayop, akala mo, unang batch, yung mga Pilipinong napauwi sa Middle East, nakauwi na sa bansa. So ang optics nila hindi mo matatawaran. Okay? Walang ginastos ang gobyerno ng Pilipinas, walang effort ang gobyerno ni Bangag, kundi ito ay effort ng United Arab Emirates. Okay? Mga kababayan, kaya ito, okay? Yes, Emirates Flight EK336. Ito ay effort ng gobyerno ng UAE at effort nitong Emirates Airlines. So meaning,
magkaiba po ang salitang stranded sa repatriated. So yung mga napauwi, ito yung mga nagbayad ng kanilang mga tickets na masahe sila. Pero dahil naipit sila sa gitna ng kaguluhan, kaya gumawa ng paraan ang UAE, ang Emirates Airlines, okay, para maibalik itong mga Pilipinong na stranded doon. Pero ang putang inang bangag at Lisa Tanas, di ba siya yung tinalagang ambassador dyan ng mga OFW? Nasaan yung hayop na yung magnanakaw, kidnapper, yung bigao na alpot na butod na si Lisa Tanas? Nasaan siya? Okay, wala. So niloloko kayo. Ni piso, walang ginastos ang gobyerno. Ang ginastosan lang nila yung optics nila. Yung picture-picture nila, yung kanina nga pinakita natin. Yan, yung mga drama-drama nila. Okay, mamaya basahin natin ang sinasabi, di ba? Kung makadrama, kunyari, alagang-alaga, hindi yan. May pa-welcome pa silang nalalaman. Okay? Nagpa-welcome pa. Ito si, Kaunan. Lumobo na lang. Malapit ka na pumutok, PY. Sa kalalamon nyo sa kaba ng bayan. Okay? Pumuputok na kayo, hindi ka naman ganyang kataba dati. Ilang lechon ba ang kinakain mo every minute? Okay? Galing sa salapi ng bayan. Pasweldo kayo ng bayan, puro kayo optics. Ito si Kakdak, ang mga portrayal, para kunyari, concern sila sa mga OFW. Ano ang sinasabi ng OFW dyan? Grabe, tingnan nyo 5,000 comments. Okay? Sabi ng mga OFWD, ay ng mga taong bayan, stranded. Tama, sabi ni Bojing. Stranded, not repatriated. Huwag kayong magsinungaling yan. Ang kusang umuwi via commercial flight. Tulong ng UAE. Ayos, magbalita ang gobyerno natin para magbukas silang may ginagawa. Si Bangag na mismo gumawa ng kwento na wala tayong magagawa. Magtago muna kayo dyan. Kasi walang lumilipad na aeroplano ngayon. Bakit ngayon may lumipad? Tapos kinredit mo na ulul kang adik ka. Ano sabi ng mga taong bayan? Ginagawa niyong bobo ang mga OFW. Gagawa na naman ng istorya, matakpan lang ang pagnanakaw ni Bangag. Okay? Todo lang ang bot-bot. Kay naay mag-uwat ginagmay. Sabi ni Palangga. Nakakatawa, mga stranded dyan pauwi ng Pilipinas. Ginalingan ng script ni Auntie Claire. Pigilan nyo na yung panloloko. Nakita nyo to? Ito ay komento ng mga tao, ng mga OFW na nakaramdam doon ng nakaramdam ng giyera doon sa kanilang lugar. Sabi nila, credit grabber talaga. Okay? For cloud. Napakasinungaling. Sabi ng isa, yes, 25 ang OFWs na talagang uuwi. Anong kaipalan ito? Bakit sinasalubong ng OWA ang mga stranded? Mostly tourist sila doon at hindi OFW. Kasi nga, sinasalubong nila para kunwari may ginagawa itong hayop na adik na presidente ninyo. So, imagine, out of 299, 25 lang yung OFW. Maari nga yung OFW na yan, baka on the way, hindi pa nakapagtrabaho, baka on the way sila, papunta pa lang sa kanilang mga amo, then, kasama na sila sa pag-away. Hindi po sila, oy, Inquirer, baguhin nyo yung inyong mga headline, nuknukan talaga kayo ng mga sinungaling. It's the same thing na pag-fake news ninyo sa kay Inday Sara na hina-hype ninyo na yung si Madriaga na binisita ni Remulla, di umano sa Bilibid, di umano para bigyan ng script at pwedeng bigyan ng kapangkabuhayan ng kanyang pamilya para idiin si Inday Sara, ay puro kasinungalingan. Sinasabi niyong ex-aide ni Inday Sara, bilyonaryo naman yon. Ngayon, mga palangga, okay? So yan ang ginagawa ngayon ng Bangag administration. Right? Okay, tignan natin. Ang krimen sa Pilipinas ay walang humpay. Grabe, alam mo, 2 patay, 4 na sugatan sa Parañaque. Ano ba nangyayari sa ating bayan? Siyam na tauhan ng BOC kinasuhan sa agri-smuggling, 19 na kakasuhan din. Tapos sino-sino yung mga kasabwat, sila din yan. Tapos mga kababayan,
na scan ko kanina. Ang sabi ng ng mga media, mastermind ng flood control isinugod sa hospital si Curly Discaya. Fake news yan. Dalang mastermind ng flood control pag nanakaw ay si Marcos Jr., si Tambaluslos, si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, siyang mga kawatan na pamilyang yan. Alright? Yan ang laman ng balita ngayon. Gusto nilang pagtakpan yan. Diba? Ayaw nilang pag-usapan yung 805 billion na pwede sanang, bumili ng mga aircraft. Yung vlog natin na nakaraan, na pwedeng i-rescue ang ating mga kababayan. Pwede sanang i-provide sa mga farmers, mga magsasaka, healthcare, education, name it. Maganda sana ang bayan natin. 805 billion pesos na ninakaw nila. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Kaya naman si Trillanes, okay? Inutusan na naman yan, sigurado tayo na yung hayop na yan, ay inutusan na naman nila sa Tanas. Saan siya kukuha ng panggastos? Di ba jobless yung ulol na yan? Okay? Umamin si Trillanes na 2017 pa lang nakikipag-ugnayan na siya sa ICC versus PRRD. At sinasabi pa niya, sige, sabihin na nating totoo na nakipag-meeting ako sa ICC, ganyan-ganyan. So, anong crime, anong kaso? Kita mo, ulul talaga itong si Trillanes. Diba? Kilala natin siyang kritiko ni PRRD, ng mga Duterte, gumagawa, nagdidig ng mga kasinungalingan dahil sa sobrang insecure, dahil napaka-bobo at alawan nitong si Trillanes na ito. Kaya naman, nag-kiss us kay Lisa Tanas at kay Bangag at kay Remulla. Umamin na si Remulla na yes, nag-meeting sila. Diba? Tapos later on, the next day, or after 2 days, kahapon yata dyan sa Pilipinas, nagsinungaling na naman si Boying Remulla na hindi ako sigurado kung nandoon si Trillanes. Kasi mga kababayan, pag nagsisinungaling ka, hindi mo alam kung ano sinabi mo last year. Kasi sinungaling ka, gumawa ka ng kwento eh. Kasi last year, doon sa Senate hearing, sinabi niya doon, nung pinamunuan ni Mangga, na wala rin naman nangyari doon sa hearing na yon, although narinig natin na nagsinungaling si Boying Remulla doon na hindi doon siya nakipag-ugnayan sa ICC. Tapos March 3, inamin niya, Trillanes. Okay? Ano sinasabi ni Trillanes? Ako po hindi pwedeng sabihin ang mga detalye ng mga meeting kung sino nakausap. Saan, kailan, dahil ito'y malalagay sa peligro yung mga taong involved. ICC investigators man o mga testigo na nakausap ko. Hindi ako pwedeng sabihan yan. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Ngayon, mga palangga, dahil binuking ng 18 Marines na di umano nakatanggap ng $2 milyong ang mga ICC at ito ay dinaan sa mali-maleta at si Trillanes ang nag-facilitate ng lahat ng ito. Anong ginawa niya? Kahapon kinasuhan si Jason Sa, Mike Defensor, si Lorraine Badoy at saka yung si sister, si Cathy Binag at si Attorney Baligot at ang 18 Marines. So tignan natin kung hanggang saan si Trillanes dito. Ganito, ulitin natin, ganito sa Pilipinas. Okay? Kapag nagsabi ka ng totoo, gagastusan ka lang ng bangag, gagastusan ka lang ni Butod, through Trillanes at ng iba pa nilang mga proxy, kakasuhan ka na. Kaya sabi ko nga, dapat yan ay mawala na sa tuluyan ng mawala. Recently, merong statement, no? Tignan natin yung statement niya. Alright. Okay? So, bagal naman ang internet dito eh. Alright. So, ngayon, mga palangga, tignan ko lang itong alright, here we go. Recently, ito. Ako naniniwala ako na malapit na yung bangag na yan. Okay? Dahil mga few hours ago, nagbigay ng statement si Manong Chavit. Okay? Sabi ni Manong, kasi sabi daw ng Malacanang, sabi ng mga bangag, lousy script daw yung testimonya ng 18 Marines. Sasabihin talaga nilang lousy script yan dahil si Bangag ang involved. Si Lisa Tanas ang involved. Mga senador, mga kongresista, si
Sandro si Tambaluslos. Ang sabi ni Manong Chavit, huwag nilang maliitin ito kasi this will be the cause of the downfall of BBM or bangag at marami pang lalabas na katulad nilang mga bayani. Kaya huwag kayong pasisiguro, bangag. Si Chavit ay may historian ng what? Ng pagpapabagsak ng mga bangag at kawatan. Okay? Kawatan ang pinababagsak niyan at mga bangag. Alright? So yan ang statement niya at meron siyang binulong sa akin pero hindi ko lang i-share sa inyo. Binulong eh. Okay. So mga kababayan, ganito kayo lokohin ng mga bangag na ito. Ngayon, tinatrabaho yan nila Dilima, na mahilig sa saba, mahilig ngumuya na mahilig sa sabay ang, baka mamaya mapagtripan to si Madriaga. Hindi kaya type din ni Laila Dilima ang boto ni Madriaga? Kasi mahilig siya sa mga dugyot. Okay? So, pinagtutulungan nila, syempre, mga kapalangga ay itong mga adik, bangag, magnanakaw, NPA, mga alpot, mga mahilig sa saba versus Sara Duterte or versus mga Duterte. Kaya ganito nila i-cover up. Itong pagpapile ng kaso ni Trillanes, okay? Dito sa mga 18 Marines at yung mga nabanggit natin kanina, mga kababayan, to divert your attention na mag-focus kayo dito at mag-focus dito sa kanilang mga kaputang impeachment para makalimutan ninyo ang pagnanakaw ni Marcos Jr. na tunay na mastermind. Dito sa flood control na ito, nakikita nyo ba? Kaya huwag nyo tigilan itong issue na ito tungkol sa flood control sa pagnanakaw ng 805 billion or more than pa ng hayop na Marcos Jr. Kaya kulang pa na gawin siyang sisig para mabayaran niya ang kasalanan niya sa taong bayan. Alright? So itong si Dilima na ito na makaporma, akala mo ay hindi lumantak ng boto ni Dayan, di ba? Akala mo matino, dinadivert ang issue kay Bong Suntay doon sa kanyang statement. Nakita nyo, even mga artista ay nakikipagtulungan. Ito mga ulol na mga artista na to, instead of kondinahin ang pagnanakaw ng Marcos Jr., 805 billion, ni Tambalos wala. Kaya ito mga putang mga artista, mga puta din yun kasi mga yan eh. Okay? Yung mga yan na sumasakay lang kung saan may pera. Yung mga alpot na yan na kumakabit-kabit. Okay? Sa mga dugyot na mga politiko. Yung mga hayop na yan, kasama yan sa salot sa lipunan. Ayan, mga kasama ni Dilima na mahilig sa boto na may kulugo katulad ni Dayan. Alright? Frailty of a woman ang bigaon. Alright? So ngayon, mga kababayan, okay? Oh, by the way, tignan mo nangyari kay Ka-Eric. Diba? Although sumuko si Ka-Eric, diba? Kanasuhan siya ng, matagal na yan, yung inciting to sedition na yan. Nagkita kami ni Ka-Eric sa America noon, sa Vegas. Okay? Yung mga kaso na yan, na banggit niya yan, and marami. Actually, si Ka-Eric at saka ako, pare-pareho kaming kapalaran dahil kami ay nagsasalta laban sa mga bangag. Pero nakapagpiyansa naman siya kasi available naman, ano ba siya? Nakalabas ba si Ka-Eric Palangga? Nakalabas siya. Okay? Di pa nga binabalik ni Saba yung pera na na-flag ng COA. Eh, di ba kasama nga si Saba dun sa pinangalanan ng 18 Marines? Right? Sara Vina. Si Sara Vina, nakahabol. Sabi ni Cathy Binad, magkikita sila ni Trillanes sa court. Doon niya banatan si Trillanes sa harapan ng court. Pesitin mo yung yung boto yung support na na itlog ni Trillanes. Duwag naman yan eh. Alam naman natin na talawan talaga yan. So, ito yung nangyayari sa ating bayan. Ngayon, lahat na nagsasalita, kakasuhan. Tignan mo, Inday Sara, impeach. Eric Celis, Lorraine Badoy, Cathy Binad. Okay? Puro politika.